the father of Jean-Claude Nugnog. Kung pwede sir, pakitanggal lang yung kwan para marinig ka ng klaro. Nalakasan ko na lang po, Mr. Chair, kasi medyo may mga pagilid-gilid na banta na po sa buhay namin eh. Hindi po kami makasiguro sa aming seguridad. Kung pwede po, cover ko lang po. Okay, pero dikit mo lang yung microphone ha. Opo, opo. Marinig. Please, you have the floor. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa bumubuo ng Senate Committee na to, especially kay Senator De La Rosa, kay Tito Sen, Senator Lacson, and Senator Tolentino po, at sa ibang senator na nakamonitor. Ang masyado po ang bumabagabag sa akin, Senator, yung huling usap namin ng anak ko na binanggit niya. Tanong ko sa kanya, anak, nasaan ka na? Kasi may arkila po siya bukas ng umaga ng daling araw. Para sabihin sa kanya na umuwi ka ng maaga. Ang sabi po ng anak ko, paano dito na ako sa Manila Arena? Bakit po isinasakay sila Kuya James? Ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Pati po ako isinasakay. Ako sino yan? Sino yung mga yan? Sandali, klaro mo yung ganyan, ni ganyan, ni ganyan. Can you name names? Sabihin mo kung sino nagsakay sa kanila. And medyo naano po ako dun sa mga sa mga pangalan. Pero matatandaan ko po ito, Senator, pagka kasi ngayon lang po pumasok ulit sa isip ko yung conversation namin ng anak ko eh. So susunod, promise po, bibigay ko po sa inyo yung 3 pangalan na naalala ko na binanggit niya at nakuhaan ko po ng picture itong mga security na to on time noong January 30 ng gabi po. When you say security, security lang saan? Manila Arena po. Sa loob ng Manila Arena, nanggaling po, diretso po. Kasi nung 7:45 po naghuling namin pag-uusap. So, for the record ha, sinabi ng anak mo yung mga 3 pangalan na Nabanggit na po yan, and then nung time na nandun na po ako, at nakipag-discussion ako dito sa mga security guard na to, nung una po matatapang sila sa akin dahil nag-iisa lang po ako eh. Nung dumating na po yung mga kasama ko, sila Mr. Bakay at saka sila Mr. Velasco, medyo nag-cool down po sila. Nagkaroon po ako ng pagkakataon kuhaan yung mga picture ito mga taon to. Chairman, question. yes, go ahead, sir. Did you share this information to the police? Yung pong... Hindi. Yes or no? Na-share mo ba yung information na yun sa police? Yes, sir. So alam nila yung mga pangalan. Yung pangalan po hindi ko pa po nabibigay, sir. Kasi ngayon lang po pumasok sa isip ko yung pangalan na binanggit sa akin ng anak ko nung nakita ko po yung some personal na Hindi ko makalimutan, pwede ba lapitan mo si Jan Pero? Yan, sandali lang naman yan eh. Ibigay mo sa kanya yung mga pangalan. Sige po. O, siya na lalapit niya sa iyo, siya na lang. Ibigay mo na yung mga pangalan. Pwede ka na, lumapit dito. Sir Inonog, ito mga security guards doon sa Manila Arena. Opo, Senator. Okay, pakibigyan mo pangalan sa kanila. Tayo mo yung microphone mo, baka marinig ng iba. With your indulgence, Chairman. General Pero, Yes, sir, go ahead, sir. General Pero, huli mo na rin yung litrato, kinunan daw niya eh. Huli mo na yung picture, huli mo na yung litrato ng mga Now, tao. Mr. Chairman, while nagdi-discuss sila doon, Yes, sir, go ahead. kung wala namang danger kay Mr. Inonog na i-share sa committee yung mga pangalan din at retrato, so we can issue also an invitation to the security guards through Attorney Santos. Yes, sir, precisely, sir. We will do that after. Thank you. further discussion. So I so move, Mr. Chairman. Yes, sir. Okay, Mr. Inonog,
Paki-share mo na rin sa committee kasi pa-invite namin yung mga pangalan na binanggit mo sa susunod na pagdinig. You may or may not attend the next hearing or you may still attend with Opo. the same outfit. Salamat po. Okay, pwede mo na may share? Bigyan mo yung pangalan Ayun nga po, nung huling namin pag-uusap, 7:45 ng January 13 ng gabi. So may biglang umagaw ng telepono niya. Naririnig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. Sino to? Ang sagot sa akin ng anak ko, papa ko po yan. Then pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9 nakarating ako sa Manila Arena. Diretso Alas po ako gabi doon ng sa- gabi. Gabi. Alas 9 ng gabi po, ng same date ng January 13. Saan ka galing? Paranaque po. Okay, go ahead. Diretso po ako doon sa basement na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Yung unang security po, ang sumalubong sa akin, ang tapang. Sabi ko, Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung pinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang. Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang. And then, kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay at si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement. Sinalubong po ako nung dalawang security pa po ng arena. Yung mga naka-jacket. And then yun ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po, nung time na yun, nakuhaan ko sila ng picture. Dahil nang dumating na po sila, yung mga kasama ko. January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para i-require natin si Atty. Santos na bitbitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Sana nga po, Atty. Santos, makarating yung mga tao nyo na hindi mawala. Hindi mo na problema yan. Problema na ng committee yan dito. Kami na bahala niyan. Mr. Chairman, Yes, sir. I think this is sensitive. Here, in confidentiality with the committee. He mentions the names. Huwag naman sana, we might be endangering the security of the security guards. So mas maganda na lang siguro, Mr. Chairman, ibigay mo na lang sa chairman, sa secretary. Isulat mo na lang mas mamaya. Opo, baka kawawa naman po yung tatlong security. Hindi lang masyado malinaw sa amin yung sequence of events. Opo. Kanina yung from the time na tumawag yung anak mo sa iyo, tapos inagaw yung telepono, doon, umpisa mo nga doon. Nung pong inagawa na nga yung telepono ng mama, Samahan mo ng oras at saka mga ibang mga information na importante. Ha? yes, Your Honor. Noong January 13, 7:45 p.m., nung huli kami nag-usap ng anak ko, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Pati ako, sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi ko alam pa eh. Biglang may umagaw po ng telepono, nagsalita yung mama na, sino to? Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko, papa ko po yan. Ang akin naman po, alam ko lang, Atty. Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po doon sa event na yun, magpa-arkila po ng sasakyan. Tama ba, FX? Hindi po yan nagsasabong. Hindi po yan nagsasabong, uulitin ko po sa inyo, Atty. Santos. Yeah, excuse me, Mr. Please, you don't have to confront Hindi po. resource person. Sorry, Your Honor. You address lahat na sasabihin mo sa akin. Sorry, Your Honor. Diretso doon. At, Sentimento ko lang po. For protocol, ha? Please. Apo, sorry, Your Honor. Sentimento ko lang din po kay attorney. Wala naman po akong personal kahit sa inyo. Bilang magulang po, sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Dahil
Yung, tapos po na nag-usap. Diretso na po ako dun sa mga quarter to 9 ng January 13, diretso na po ako sa arena. Nakikiusap ako dun sa mga dinatnang ko security. Pakitawagan nyo lang ako yung kumuha sa mga bata. Pag-usapan natin. Anong kasalanan nila? Sinasabi nila, lumabas. Alam niyo, Your Honor, yung pong arena na yan, hindi ka po makakalabas dyan kung wala kang sinasabing may pass po sila dyan eh. Mayroon po silang binibigay na papel dyan para yan katunayan na wala kang problema sa loob, wala kang utang sa loob, bago ka po lumabas sa ilalim, sa basement, at dun sa main gate ng arena compound. May record in po yung sakyan ng anak ko na pumasok at naghatid dun sa loob ng building ng Manila Arena. Pero yung check-out po, paglabas, wala po silang binigay na record sa amin. Ayun lang pong nakakalungkot. Kung ano man po yung binibintang nila na tsupi-tsupi. Eh, huwag naman po sana maidamay yung taong walang kinalaman. Nakakaawa po yung mga bata. Salamat, Mr. Inonog. Meron lang ako itanong sa'yo. You may or may not answer this. May information ako na ikaw rin daw ay isang farm owner. Meron kang farm ng manok. Opo, Your Honor. Another information na kumita daw po kayo ng 200 million as payment sa mga manok mo na ginamit nung araw ng sabong bago ang kidnapping. Hindi po ako yun, Your Honor. Yung sinasabi nilang persons of interest, yung Julius Havillo. Hindi po ako yun. Pero meron kang Wala po. sarili ng farm na manok. Meron po, Your Honor. Ano pangalan nun? Yung Julius Havillo po, yung sinasabi nilang una ng persons of interest, yun po yung may issue ng 200 million. Okay, thank you. Pinpin, saan na ito? Si DJ, saan na ito si person of interest? Julius, Yes, sir. We are still, he's part of our person. And because he's considered as also a missing person. missing pa rin siya? Missing din siya? Hindi namin siya, yung mga kamag-anak sir, nilapitan na namin. Mahanap talaga. Missing rin. Yes, sir. Kaya taga-Pangasinan to, sir. Tandi namin yung Pangasinan talagang hindi mahanap. Pamilya, kahit pamilya. Wala kayo napunta pamilya? Hindi rin na alam, sir. Pero patuloy pa rin yung paghahanap namin sa kanya. Ano nga pangalan nun uli, Mr. Inonog? Yung sinasabi mong financier? Julius Havillo po, Your Honor. Julius Havillo. Julius Havillo. Opo, Your Honor. Kaya yung missing hanggang ngayon na Sabi po missing, pero based po dun sa mga huli naming naririnig na report dun sa mga kamag-anak, nagtatago. Dahil hinahabol nga po, hinahanap siya para magpaliwanag. So ganito, para magkakaroon kami ng teorya dyan sa nangyayari. Most likely kung yung anak mo at saka mga kasamahan niya ay pinick up dahil sa allegation na nanunyupi Opo. sa sabong, most likely itong financier nila, yun yung kumita sa panunyupi nila. Clarification lang po, Your Honor. Hindi po namin naging financer yun. Ano yun? Ano? Hindi po, wala pong relation sa grupo po namin yun. Sa ano po siya? No, grupo yun ng Santa Cruz yung nawala, yung victim po sa Santa Cruz. Yun po ang kanyang entry. Yung nawala sa Santa Cruz. Mr. Chairman, Okay, good. next. Again, Bert, Director Pero, si Mr. Inonog mentioned what appears to be a logbook. Can you also include that when you issue the subpoena, Joseph Tecum, na isabit yung logbook? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. So, okay ka na? Yung iba na naman. Next na naman. Sinong susunod? Pwede. Ikaw, ma'am, Mrs. Mother of James Bakay. Please, sabihin mo muna yung pangalan mo, ma'am, bago ka magsalita ng iba. Ako po yung mother ni
James at ni Marlon Bakay. Ako po si Isabelita Bakay na taga-barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Yung pong dalawang anak ko, nawala po nung January 13 sa Manila Arena. May entry po yung anak ko doon na 6 stag sa Battle of the Big Boys. Na weekly po yon, may ganun. Nagpapasalamat po kami mga senator, sir, mga anditong PNP officers dahil narinig nyo na rin kami at long last. Day 2, day 3 pa lang po, napunta kami sa mga CIDG, Krami, Station 6. That time, kasi nga po pandemic, halos walang umasikaso sa amin. Staycation na quarantine, sarado yung office. Kaya at the third day, walang man lang magsabi sa amin kung saan napunta yung mga anak namin, even doon po sa loob ng Manila Arena. Pero the fact na andoon nawala yung mga bata, doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Anong nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon. Kaya nag-decide na po kaming magpamidya man lang makakakusan na tinapon nila. Napuntahan na po yan namin lahat ng kung ano man po yung kasalanan ng mga bata. Alam namin sa pulis dadalhin. Station 6, Station 5 within the Manila Arena. Nalipot po namin yan halos linggo-linggo baka dun nga po dalhin. Wala po hanggang ngayon, wala. Yun nga po sabi ko noong kay Colonel Silvio, sir, makita lang po yung CCTV sa loob. Okay, ayos na po yung kasong to, hindi na po tayo aabot dito. Makipag-cooperate naman po kayo. Yun lang pong CCTV nandun. O, makikita na kung sino kumuha eh. Sino may utos nun. Alam naman namin na may makajus din kayong damdamin sa loob. Alam namin dapat justice will prevail po. Yan, sir, solin nyo na lang. Mrs. Yung dalawang anak mo, ano po ang trabaho nila? Si James po, yan po yung nag-hunter Handler ng manok. ng manok. Kaninong manok? Kay Sir Inunog po. Kay Inunog. Opo. Okay. Yung isa mong anak. Ang anak ko, yung bunso ko yung Marlon, wala pong trabaho yon, nag-a-apply po yun sa AFP na sumama lang po dito sa kuya niya. First time po sumama dyan. So, Mr. Inunog, ikaw sa yung mga manok yon yung dinala nila doon sa Manila? O Opo, Your Honor. sa'yo? Opo. Ikaw rin nagpipinance sa kanila? Ang habol lang po namin, per win at saka yung premyo, Your Honor. Okay. So, dahil sa pandemic, hindi kagad aksyonan yung Po yung ano namin noon, kaya kung sinasabi niyo, kami po ang first time na nagpaganyan, talaga pong inano na namin. Alam namin at risk to dahil hawak nila yung buhay ng anak namin. At risk din po kami hanggang ngayon. Okay, thank you. Maraming salamat, Mrs. Bakay. Next, sinunod, ikaw, Ma'am Merlin Gomez. Sige po, ikaw po magsalita. Sabihin mo muna yung pangalan mo bago ka magsalita. Ako po si Merlin Gomez. Anak ko po yung isa sa nawawala na si Ruel Gomez po. Yung pong araw na pagkawala po niya ay bago pumunta ng sabungan po. Nagpaalam po sa akin na, ma, magsasabong ako para may pangdagdag sa bayaran sa ospital, sabi. Dahil po yung pangalawa kong anak ay
nasugod po sa ospital. Maraming tumanggi sa amin na ospital. Diyan lang kami natanggap po dito sa may Metropolitan. Pero sobrang taas po na yung bill nila. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag ka na lang pumunta. Kasi kasuhin mo na lang, baka madala sa promissory. Pero hindi po siya, mapupunta ako dahil para may pangdagdag sa bill. Yun po ang sabi niya. At saka yun pong gabi na po yan, nung madaling araw, nagparamdam po sa akin na may iba ng nangyayari. Talagang kabadong-kabado po ako. So, ma'am, pwede naman siyang magsugal online. Bakit sumama siya sa grupo ng nila ni Mr. Inomog, yung anak niya? Bakit sumama yung anak mo doon sa arena mismo? Anong papel niya? Anong trabaho niya? Siya po yung taga-tari po, Mr. Chairman. Taga-tari? Opo, nag-aral po kasi sa Kung sa English yan yung gaffer? Opo. Taga-tari? Hindi lang po sa arena siya nagtatari, ini-invite din po siya sa ibang Kaysa ibang sabungan. So kasama silang umalis galing doon sa Tanay Rizal. Isang Hindi grupo po. sila. Taga Manila po yung... Taga Manila, Tondo Manila. Opo. Okay, yun pala yung gaffer na taga Tondo Manila. So, maraming salamat po ma'am. May sasabihin ka pa? Nagpapasalamat po ako sa inyo, Mr. Chairman de la Rosa, dahil napunta itong usapin na ito dito sa inyo. Dito po ay pitpitan po ang inyong pag-iimbestiga para makamit na namin po yung katarungan na na siyang, kasi mula nung nangyari po ito sa amin, hindi po naging normal ang buhay namin. Nandun po yung kaba, yung pagkatakot, yung pag-alala sa mahal namin sa buhay. Hindi naman kagaya po ng bagay na pwedeng mabili, mapalitan. Ito po buhay po ito. Sige po ma'am, huwag po kayo mag-alala. Kaming lahat na membro ng komite nito, pati yung liderato namin sa Senado, ay may mga anak din na pwede maging biktima kapag hindi kami kikilos. Kaya hindi po namin bibitawan ng kaso na ito. Talagang didiinan namin ito. Itaga mo yan sa bato. Didiinan namin itong kaso na ito. Ha? Maraming salamat po. Salamat. Kay Running President Panfilo Lacson. Sa lahat po rito, marami pong salamat po. Mr. Chairman, just a question to General Pero. Nakuha mo na ba yung mga cellphone ng mga number ng mga anak nila? Mr. Chair, lahat po yan ay palagi po namin kinukonsulta at lahat naman po ay nakuha na rin ng testimonya at yun po ay... Hindi, yung mga cellphone ng mga anak nila, yung mga numbers, Yes, sir. Yes, sir. nakuha nyo na. Yes, sir. And did you coordinate already with the telcos para ma-trace kung nasan yung mga... Yes, sir. Nati-trace yun. Kung nagkamali yung tumangay doon na hindi pinatay, eh mati-trace ninyo ng mga oras na yun hanggang saan punta. Yes, sir. Unfortunately, sir, dahil sa may mga regulasyon na pinapatupad sa mga panahon na to, sir, medyo limitado, sir, yung ating technical support. But rest assured, sir, na ginagawa pa rin namin ang pamamaraan para possible ma-locate yun, sir. Sige, please. Because also, pasok doon sa mga sumpina powers ninyo yan. Well, Yes, sir. Thank you, sir. Senator Joel, may tatanong ka? Yeah, no, Mr. Chairman, actually, this is more of Mr. Chairman, I'm also a parent, and just by listening to the stories of our resource persons, talagang nakakadurog po ng puso. And that's why I just wanted to explore the idea, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pag may bumagsak kunyari na isang Cessna plane, gina-grounded natin yung mga Cessna planes from flying eh. Pag may sunog sa building, hindi mo na papapasukin, natitignan muna. We're talking about 31 missing individuals. Hindi natin alam kung nasaan sila. But if you look at your phones, Mr. Chairman, sa GCash alone, tinitingnan ko dito today, ang total fights is 339 fights. 339 fights. So I'm just wondering, Mr. Chairman, if there is a possibility, I mean, for us to even
to just stop this for a while and let us all focus on this. 31 lives, hindi po biro ito. I just want to put that on record. Baka may pwede tayong gawin right away, Mr. Chair. Yes, I agree with you, Senator Joel Villanueva. This is really alarming. But just i-relay ko lang sa iyo yung tanong ni Senator Lacson, kung bakit daw, alam mo kung ilang fights ngayon, nag-iisabong ka rin ba daw? Nasa GCash po, nasa GCash. In 2 minutes, I tried registering. In 2 minutes, you get to be registered. Even if you are a government employee, even if you are a minor, this is really alarming, sir. Alam ko, pareho kami ni Senator Ping Lacson na very concerned dito. Ilang beses na namin napag-usapan to sa plenaryo dyan sa Senado. It's just that it's so alarming that right now you are hearing stories, hindi kwentong barbero na inimbento o ano, naririnig natin, nakikita natin. And yet, ito nga, isang araw lang, ngayon lang 339 fights ang schedule. Baka pwedeng patigilin muna and siguro pagsamasamahin natin ang ating pwersa ng Senado, ng Executive, ng PNP, ng PAGCOR, hanapin natin ito at tignan natin bakit nangyayari ito. Yes, yeah. Meron pa, sir? Yeah, I really agree with you, Senator Joel. Siguro, Mr. Chair, pwede ba nating tanungin ang PAGCOR? For example, ang PAGCOR, hindi ko ba, Mr. Chairman, sa PAGCOR, pag may violation po, they close the licensee without question. Is that correct, Your Honor? well, Pagcor, please answer. Mr. Chair, yes po, we can suspend or cancel po the license of the licensee if Without found question, to be ma'am. For violating. example, if you find out na there are minors betting, you close it right away. Is that correct? That is provided po as a violation and therefore we can suspend or cancel the license, Your Honor. So pwede pala, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, again, nasa PAGCOR din, no? Two points na lang. If government employees, including police officers, are prohibited, they're prohibited from going to casinos. Are they prohibited from participating or betting sa e-sabong? Ma'am? Yes po, Your Honor, we are in the process of developing po, including the e-sabong po in the Can you answer my question? They are prohibited, ma'am? Yes po, Your Honor. Oh, so they're prohibited. But do you have the capacity to find out? As I mentioned earlier, it's so easy to say I'm not a government official. Pipindutin ko lang po dito sa telepono ko, makakataya na pala ako. What we have provided po, Your Honor, in our regulatory framework are means po of identifying them by providing us government-issued identification cards, Your Honor. But we Ma'am, are constantly developing po our framework to address that concern, Your Honor. Yes, you are doing something now, ma'am, but you agree with me also that at this point in time, wala ho. There's no way for you to check. There's no way for you to exercise that regulatory function of yours to ensure na hindi po sila nagbe-bet. Is that correct? Our regulatory framework provides, Your Honor, that we be issued with the government-issued ID. And kapag po nakita po namin doon na sila po ay included dun sa mga taong prohibited to engage in e-sabong, then they should not be allowed access po to the platform, Your Honor. But will you agree with me, ma'am, that you cannot do this right now? Because as I was saying, dito sa telepono ko, if I say I'm not a government official and I click, I'm a businessman, I'm not a government official, I can bet right away. We admit, Your Honor, the Exactly. other development stage pa po ang aming regulatory Yeah. framework, Your Honor. Kaya nga po, Mr. Chairman. Thank you, ma'am. I appreciate your answer. No? Kaya nga, Mr. Chairman, no? Hindi pa maayos yung sistema, hindi pa nadidevelop, but we are doing this. No? Can PNP actually ban PNP personnel from betting in e-sabong? Sabihin siguro ni PNP chief, yeah, pwede, i-ban natin. But they can actually do it? Can they actually implement it? Ang hirap po eh. So, one last, Mr. Chairman, no? In casinos and sabungans, yung mga relatives of those with gambling problems can actually complain, and they can actually, they will not be allowed in the casino and sabungans.
Gusto ko lang malaman, ma'am, from PAGCOR, is there a similar system in place for e-sabong? Your Honor, that is also included po dun sa mga pinopropose Wala po po. naming amendments to our regulatory framework to provide Yes. po banning mechanisms for family members po of players who may develop gambling problems po. Thank you, ma'am. Thank you. I appreciate your answer. But the bottom line, Mr. Chair, lahat po ito wala. And so these things will continue to happen, will continue to haunt us, Mr. Chairman. And I don't know what else to say, but if I have the opportunity to say, i-close muna natin ito at tignan natin kung paano natin masisiguro na protektado ang ating mga kababayan. 31 lives ay hindi biro. Seryoso ito. So, yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat for your patience. Thank you, dear colleagues. Mr. Thank you, Chairman. Mr. Senator Villanueva. Go ahead, Senator Lacson, sir. Also, the point raised by the Honorable Villanueva in regard to government employees participating in the betting, ano? Andito ba yung Provincial Director ng Laguna, si Colonel Campo? Are you here? Kasi hinarrated to us, ano, when we were in Laguna, yung kaso nung isang patrolman who was involved in a series of robbery hold-up yung sa 7-Eleven. Ang reason, nandito ba siya? Let's hear from him directly. CR. Anyway, as a preliminary narration, ang sabi niya, andyan ba siya? Okay. Please, we just want to hear it directly from you. Ikaw na magtuloy, yung patrolman na hinuli nyo na na-involve sa series of robbery hold-up cases ng 7-Eleven. Nakukuha niya mga 2,000, 3,000. And the reason being, kindly continue. Sir, nung yung nahuli po namin na patrolman na involved sa robbery hold-up ng gasoline station sa Santo Tomas, Batangas, inamin din niya po na involved din siya. Siya din ang responsible doon sa series ng robbery incident sa 7-Eleven. Ngayon, sir, nung in-interview po namin, sir, sabi niya, inamin niya na lubog na po siya sa utang dahil dito sa online sabong. Talpak, sir, ang sinasabi. And yung magulang niya, na-settle na yung more than 1 million na utang niya dahil sa sabong. And then, yung after po noon, hindi pa din siya nadala. Tuloy-tuloy pa din siyang na lulong sa online sabong. Nagkautang na naman siya sa pinsan niya. Nung sinisingil na siya, wala na siyang maibigay, wala siyang maibayad, lubog din sa loan. Kaya ang ginawa niya po, nag-resort na siya sa pang-hold up. Tinanong ko, sa investigation nga po kasi namin, sir, 2,000, 3,000 lang po ang na-hold up niya sa 7-Eleven. Talagang malaki ang pagsisisi. Nung tinanong namin, sir, nagsisisi po na talaga siya. Dahil lang pa sa pagkalulong niya sa online sabo. So, you filed robbery cases against him. Nakapile na. Actually po, na turnover namin sa Santo Tomas, Batangas for the inquest. Yeah. And then sa amin, sa Laguna, sir, na-file na po siya for regular filing. Yung separate cases sa robbery hold-up ng 7-Eleven sa Pagsanghan, Los Baños, and Okay, Alabino. nakuha na namin yung essence ng istorya. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Colonel Yes, sir. Campo.